Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, bilang ng mga aktibidad na haharapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong 2026, aabot sa mahigit 480. Ayon yan mismo kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa may 483 mga aktibidad ang nasa schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong 2026. Paglilinaw ni Castro, ang nasabing bilang ng mga aktibidad ay pawang public engagement pa lamang at hindi pa kasama ang private meetings. Hindi pa din aniya kabilang sa 483 ang mga courtesy call at iba pang presidential activities na kailangan daluhan ni Pangulong Marcos para sa taong ito. Sa gitna nito ay pinagtataka tuloy niya, sabi ni Castro, kung bakit may mga nagsasabi pang walang ginagawa ang Pangulo. Halata naman o lahat naman aniya na ang ginagawa ni Pangulong Marcos ay kanilang pinopost sa social media para maipalam at maipakita sa tao dangan lang at sadyang tila may nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan para lang maiangat ang kanilang iniidolo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi magpapalagay ang kasalukuyang administrasyon sa mga chismis o pampulitikang pakulo. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro makaraang sabihin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na maaaring magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa January 26. Ayon kay Castro, walang basehan ang nasabing mga pahayag na umano'y nagmumula sa mga taga-suporta ng isang politiko. Iginagalang naman ni Pangulong Marcos ang mga prosesong konstitusyonal at hindi siya maaabala ng mga chismis o pampulitikang pakulo. Giit ng Malacanang, nakatuon ang Pangulo sa pamumuno at sa pagbibigay ng resulta para sa sambayan ng Pilipino. Naniniwala rin ang palasyo na ang anumang aksyon ng mga miyembro ng Kongreso ay dapat nakabatay sa katotohanan, batas at pambansang interes. Samantala, iginiit naman ni Erice na hindi niya intensyong suportahan ang alinmang reklamo ngunit plano niyang linawin sa pamagitan ng pagtatanong sa Committee on Justice kung may kaso mang isasampa. Bagamat hindi tinukoy ni Erice ang mga mambabatas na umano'y naghahanda ng mga reklamo, binanggit nito ang betrayal of public trust bilang posibleng dahilan ng walang karagdagang detalye. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay tayo makiki-update mula sa Department of Labor and Employment dahil lumabas na ang resulta ng 2025 Labor Force Survey kung saan ay ang
unemployment rate ay umabot sa 4.4% noong Nobyembre ng taong 2025 habang ang employment rate naman ay umabot sa 95.6%. Samantala, para naman sa underemployment rate ay bumaba ito ng 10.4% mula sa 10.8% noong November 2024 at 12.0% noon namang October ng taong 2025. At upang magkaroon tayo ng mas malalimang talakayan tungkol nga sa naging resulta nitong November Wirawan, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Ma'am Steph, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagsama po muli dito sa programa. Ayon nga po dito sa naging resulta ng November 2025 Labor Force Survey ay bumaba nga itong unemployment rate noong November 2025 kumpara dun sa October sa naging resulta noong October 2025. Ano ang pangunahin po na dahilan ng pagbaba or factors behind this po ayon sa perspektibo po ng DOLE? Yes, Ma'am Steph, maraming salamat po. Tama po kayo. Ayon sa pinakahuling ulat po ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, bumaba po ang unemployment rate sa 4.4% noong November 2025 mula po sa 5% noong October. Ibig sabihin po, month on month yung kinukumpara natin. At malalaman natin kung ganito ang basihan ng ating pag-aanalisa. Ibig sabihin, yung nakikita nating trend para sa huling quarter ng 2025, inaasahan dapat natin na pataas ang employment trend dyan, lalo na tataas ang demand, lalo na sa mga activities na may kinalaman noong Christmas season. Kaya po nakikita natin dito yung bahagyang pagtaas mula sa bahagyang pagbaba ng unemployment mula 5% naging 4.4%. At inaasahan din nating patuloy ito na makikita nating mag-i-improve hanggang sa December 2025 result. At of course, aside from that, nakikita din natin yung pag-recover ng ekonomiya mula doon sa mga naranasang weather disturbances noong buwan ng Setyembre at Oktubre. Kaya po nakabalik na ng Nobyembre at lalong-lalo na inaasahan natin na yung mga specific sectors na may kinalaman din sa economic recovery, lalo-lalo na yung mga retail, trade, and accommodation and food service activities, itong mga ganitong industriya ay talagang babawi sa ganitong panahon po. At sa kabila nga po ng month-on-month na pagbaba, mas kung year po by year ang pagbabasehan ay mas mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho noong November 2025, which is yun nga po ay umabot yung unemployment rate sa 4.4% kumpara dun sa naging rate noong November 2024 na 3.2%. Ano naman po kaya kung ito po ang pagbabatayan, yung yearly po na results, ano po ang maaring naging factor naman po doon sa 1-year gap na ito? Yes, Ma'am Steph, tama po kayo dyan. Aside from analyzing it from a month-on-month, makikita rin natin yung year-on-year naman na performance ng labor market natin. At base nga sa ulat ng Labor Force Survey ng PSA, umakyat ang unemployment para sa November 2025 result. At ang unang kailangan nating tignan ay yung konteksto kung saan nagagaling yung November 2025 at yung November 2024. Alam natin na parehong nagkaroon ang nakaranas ng mga weather disturbances itong buwan na ito ng parehong taon, 2024, 2025. Pero kung susuriin natin mabuti, in terms of impact sa dami ng mga naapektuhang pamilya at individual, nakikita natin mas malaki yung sakop nung nakocover ng mga affected individuals noong November 2025 ng mga weather disturbances. Kaya nakita natin yung malaking pagtaas ng unemployment kumpara doon sa nakalipas na taon o 2024. So isa po yun sa naging basehan din or naging explanation din ng PSA sa atin kung bakit nakita nating umakyat yung unemployment on a year-on-year basis. At samantala, dumako po naman tayo doon sa employment rate naman po. At yun nga po, tulad ng nabanggit kanina, tumaas ang employment rate at bilang ng mga may trabaho nitong nagdaang Nobyembre. Saan-saan pong mga sektor po pangunahing nagmumula itong mga bagong trabaho na ito?
Yes, Steph, sa month-on-month basis, ang services sector talaga ang nakikita nating pangunahing driver ng paglago, no? Na lumikha ng mahigit 1.1 milyong bagong trabaho, partikular sa other service activities, wholesale and retail trade, education at construction. Pero sa year-on-year basis naman, nakikita natin yung malakas na pagtaas sa public administration, education, at administrative and support service activities. At dagdag pa, no, ang employment gains ay nakatuon din sa higher at middle-level skills occupations tulad ng technicians, professionals, managers, at clerical support workers na nagpapakita ng patuloy na demand para sa mga specialized at technical skills. At yun nga din po, no, bumaba rin ang tinatawag na underemployment rate. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ang mga programang inilulunsad o ipinapatupad ng DOLE na nakatulong sa pagbuti ng kalidad ng trabaho? Yes, Ma'am Steph, alam naman natin kapag pinag-usapan natin ang underemployment, ang konsepto na ito ay nangangahulugan, no, na ang mga workers natin ay naghahanap ng additional pa na work hours. So, importante or nakikita nating pinaka magandang intervention, no, para sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho, market information, ano ang mga posible nilang puntahang mga career path, ano mga vacancies, paano maghanda para sa paglilipat nila sa isang career path patungo sa ibang career path, at ano mga kailangan gawin para sila ay lumago or mag-progress sa mga napili nilang career path, no? So, sa ilalim ng Career Development Support Program, sa pamamagitan ng ating mga pesos, natutulungan ang mga job seekers natin ng magkaroon ng tamang desisyon sa kanilang mga career path. Aside from that, mayroon din tayong mga programang may kinalaman sa pag-i-improve ng kanilang employability or skills, no, na may kinalaman sa kanilang trabaho. Unang-una na dyan yung ating mga youth employability programs para sa mga estudyante pa lamang natin ng mga kababayan na nais makapagtapos, no, nabibigyan sila ng pagkakataon agad na magkaroon ng experience sa world of work at ano yung mga inaasahang kakailanganin o aasahan sa kanila para sila ay maging employable sa kanilang pagtatapos. Sa ilalim yan ng Special Program for Employment of Students. Meron naman din tayo para sa mga nagtapos na at naghahanap na ng trabaho, ang ating Job Start Program at ang ating Government Internship Program sa pribado at publikong sektor na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maranasan ng pagtatrabaho sa pribado at sa public sector. At kanina nabanggit niyo na po yung regarding dun sa mga nakaraang sakuna bilang isang factor kung bakit tumaas yung unemployment rate kumpara dun sa unemployment rate noong nakaraang taon. Ano po ba yung mga masasabi po na agarang hakbang ng DOLE para matulungan at maprotektahan yung mga apektadong manggagawa nitong mga nagdaang sakuna? Yes, Ma'am Steph, at dalawa palagi ang tinitingnan natin dyan, no? Dalawang klase ng interventions, yung mga short-term intervention at mga long-term interventions natin. Para sa agarang solusyon or para masiguro na meron agad silang pambalik sa kanilang productive state, no? Ang Department of Labor ay nagpapatupad ng mga emergency employment programs natin. Kasama na dyan, kabilang na dyan ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers sa pamamagitan ng tupad. Ito ay isang short-term engagement, no, para maibalik ang ating mga kababayan sa pagiging produktibo nila sa ating labor market. Ngunit sa pagtatapos ng intervention na ito, dahil ito ay sa loob lamang ng minimum of 10 days up to 1 month, no, sa pagkatapos po ng intervention na yan, sinusiguro natin na maitawid natin sila, no, sa mas mahaba pang intervention katulad po ng ating mga public employment services. So pagkatapos nila ng programang ito, ng tupad, no, isinisiguro natin na sila ay maitawid natin at makahanap sila ng long-term employment para po tuloy-tuloy at sustainable ang kanilang employment. Samantala po, no, curious lang po kami kung paano naman po nakikibahagi ang Department of Labor and Employment dito sa tinatawag na Tatak Pinoy Strategy at sa Philippine Innovation Act para makalikha pa ng mas maraming dekalidad na trabaho. Yes, Ma'am Steph, magandang tanong po yan, no? Tayo po ay miyembro ng Interagency Council para sa Tatak Pinoy at tayo po ay nangunguna doon sa human resource pillar, no, at malaking bahagi nito yung pagsisiguro ng ating mga skills, lalo na ng ating mga kababayan, no, ay handa para sa mga pagbabago or mga transformations na nangyayari sa ating
labor market. Lalong-lalo na sinisiguro natin na sila ay globally competitive. At of course, sa pamamagitan din ng Philippine Innovation Act, no, nasusuportahan natin yung mga initiatives ng mga private sector at ng mga iba pang mga kumpanya na nangangailangan, no, ng mga may kinalaman sa AI or digital skills, no. At lahat ng ito ay nasusuportahan natin sa pamamagitan ng mga training modules natin sa mga youth employability programs na nabanggit ko nga kanina, at gayon din sa mga programang iniimplementa ng TESDA. So tulong-tulong po ang DOLE at ang attached agencies nito, kabilang na po ang TESDA pati po ang PRC, sa pagsisiguro na yung mga skilled and professional workers natin ay handa para sa mga innovations na nangyayari sa ating labor market. At sa pagpasok po ng taong ito, ng taong 2026, at sa suporta ng bagong pambansang budget dahil napirmahan na ito ng ating Pangulo, ano po ang inaasahang direksyon ng labor market at employment outlook ayon sa perspective ng DOLE? Yes, Ma'am Steph, at tayo pa rin ay nakatutok po doon sa ating inaprubahan na Labor and Employment Plan 2026 to 2028 sa pangunguna po ng ating butihing kalihim Bienvenido Laguesma. Sinisiguro po natin na ang mga programa natin ay nakatuon sa pagsisiguro na mapataas ang kasanayan at kakayahan ng ating mga kababayan. Yun ay ang increasing employability na strategy, at pangalawa po ay mapalawak ang access ng ating mga kababayan sa mga employment at training opportunities, expanding access to opportunities. At itong dalawang strategiya na ito ay kung saan naka-anchor po at naka-angkla ang ating mga programa sa employability, yung may kinalaman po sa skills development, yung mga youth employability programs natin, skills development programs ng TESDA, at continuing professional programs po ng PRC. At sa expanding access naman po, nandoon po ang pagpapalakas ng mga programa natin, kabilang na po yung direktiba ng ating Pangulo na patuloy nating i-monitor yung pagsasagawa ng monthly job fairs natin para mapalapit ang oportunidad para sa ating mga kababayan. And with that po, Director Patri Wirawan, maraming salamat po sa pagsama po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Meron po ba kayong panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga taga-subaybay ng ating programa? Maraming salamat, Ma'am Steph. Inaanyayaan po natin ang ating mga kababayan, mga job seekers, fresh graduates, returning OFWs na magtungo po sa ating mga public employment service offices para po sa mga latest na labor market information. At maaari din yung pong bisitahin ang ating online job matching portal, ang philjobnet.gov.ph, para po sa schedule ng mga job fair activities, para po sa mga latest na bakanting trabaho, at mag-create po ng profile at maka-access po, no, sa mga pagsasubmit po ng application sa mga bakanting trabaho po na ito. Maraming salamat po muli, Director Patri Wirawan, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Ma'am Steph. At ating po nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon si Director Patrick P. Patri Wirawan Jr. ng DOLE Bureau of Local Employment. Tayo dadako muli sa ating balitaan. Sa iba pang mga ulat, walang natatanggap na affidavit ang Department of Justice o DOJ mula kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na babawiin ang kanyang mga pahayag sa nakaraang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Ginawa ni Justice Undersecretary Polo Martinez ang pahayag makaraang napaulat ang umano'y recantation ni Alcantara sa isang counter affidavit na nagmula sa abogado ni Senador Joel Villanueva. Itinuturo ni Alcantara si Villanueva bilang isa sa mga senador na sinasabing tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Martinez, walang opisyal na recantation si Alcantara sa kanyang testimonya tungkol sa anomalous, substandard at ghost flood control projects sa Bulacan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, mananatiling may bisa ang criminal complaints na bunga ng multi-billion pesos na korupsyon sa flood control projects kahit pa bawiin ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang pahayag na nagbigay sila ng kickback sa mga mambabatas. Babala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa mga dating DPWH official pag-isipang mabuti bago bawiin ang kanilang mga sinumpaang pahayag kaugnay sa maanumalyang proyekto. Mas mainam aniyang gawin ng mga ito na patuloy na makipagtulungan kasama ang nararapat na restitusyon at umasang sila ay i-discharge bilang state witness ng korte o bibigyan ng mas maikling sintensya. Dagdag ni Lacson, hindi stand-alone evidence ang kanilang mga pahayag. Muling magsisimula ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal sa January 19. Sakaling mang bawiin ng mga dating opisyal ang kanilang testimonya, maaari aniya silang kasuhan ng perjury kasabay ng pag-iit na ang kanilang pag-urong ay hindi magpapahina sa mga kasong isinampa laban sa mga sangkot. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagkumpiska sa mga mamahaling sasakyan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico, legal, ayon sa Philippine National Police o PNP. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nanindigan ng Philippine National Police na legal at naayon sa batas ang ginawang pagkumpiska sa mga mamahaling sasakyan na itinuturing pagmamayari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natatis Jr., sumunod sa due process at mga umiiro ng batas ang isinagawang operasyon ng Bureau of Customs at Land Transportation Office katuwang ang pambansang pulisya. Ayon sunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isagawa ang mga naturang operasyon na may ganap na transparency, due process at paggalang sa kaparapatan ng lahat ng sangkot. Magunitang itinasa ang operasyon noong Enero 8 sa isang condominium building sa BGC Taguig kung saan tumambad sa mga ito ang mga nakumpiskang high-end na mga sasakyan gaya ng Rolls-Royce, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade at Lexus. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Ping Lacson sinita ang 2.5 billion pesos allocables ni Senadora Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Lacson, kinwestiyon rin ang pananahimik ng senadora sa BICAM ng 2026 budget. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mayroong 2.5 billion pesos na allocables na iniuugnay kay Senadora Amy Marcos sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Lacson, ito ay base sa mga dokumentong natanggap nila mula sa kampo ng Yumao. Pagbibigay diin ni Lacson kabilang si Senadora Amy sa Bicameral Conference Committee ng 2026 budget, kaya bakit hindi siya nagsalita noong tinatalakay pa sa BICAM ang budget. Pinabulaanan rin ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang aligasyon ni Marcos na di umano'y pinagbabawalan niya ang mga miyembro ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee na iugnay ang ilang personalidad sa issue. Gate ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi naman dumalo si Senadora Amy sa mga pagdinig ng komite. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapamahagi na ng halos 6,000 food packs sa mga evacuees sa Bicol Region. Ang kabuuan ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng suporta ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling datos ng ahensya, aabot na sa 5,388 family food packs. May 1,000 na ready-to-eat food boxes at higit 2,000 non-food items ang naihatid sa mga pamilyang lumikas at pansamantalang mga nasa evacuation center. Kaugnay nito, umabot na rin sa 7.8 milyong piso ang naihatid na tulong ng DSWD sa mga apektadong komunidad. Patuloy ang monitoring ng DSWD Field Office sa Bicol Region sa higit 4,000 residenteng nananatili sa mga evacuation center. Una na rin tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na palaging nakahanda ang kagwaran sa harap ng posible pang pagtaas ng alert level ng Mayon. Kabilang narito yung Quick Response Fund na magagamit sa pamahagi ng emergency cash transfers at cash for work bilang dagdag na supply sa pagkain ng mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, handa na ang Department of Agriculture o DA sa pag-take over ng libu-libong farm-to-market road projects ngayong taon na dating nasa pangasiwa ng Department of Public Works and Highways. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na bagaman handa na sila sa pag-develop ng mga infrastructure projects ay kakailanganin pa rin ang tulong ng Public Works Department. Partikular na hihingiin pa rin ang tulong ng DPWH lalo na kung ang mga road projects ay gagawin sa mga lugar na walang regional office ang DA. Ipatutupad naman ng mga DA regional offices sa buong bansa ang procurement at implementasyon ng farm-to-market road projects upang tiyakin na mabisa at mabilis na naipatutupad ang proyekto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mechanism or guidelines is that the DA Regional Field Office will handle the procurement and implementation of farm-to-market roads nationwide. But then again, we want the opportunity to ensure the efficient and fast implementation as instructed by the President. So in areas where we can tap the expertise and help of the local government units, especially the provincial governments, and of course the DPWs because they handle previous projects, while we ensure transparency, accountability, and efficiency in the implementation of the project. Tawagin ito ay magiging online na ngayong anumang oras o araw. Ngayong buwan, ang transparency tool ng ahensya, ito ay ang FMR Watch portal. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, handa na nilang tanggapin ang mga ulat o feedback ng taong bayan sa mga farm-to-market road project sa kanilang mga lugar. Layunin aniya ng portal na gawing transparent ang mga road projects ng ahensya kung saan ay makikita ang mga impormasyon ng proyekto katulad ng lugar na pagtatayuan, halaga ng proyekto, kontraktor ng proyekto at iba pa. Anytime soon. It's actually in the beta version, but anytime soon, it's actually ready for the launching of the department. So we're expecting, hopefully in 24 hours, we can already respond to any issue or comments that our stakeholders may post during the actual implementation. All the details of the project, including coordinates, site, the name of the contractor, the progress of implementation will all be posted along other details so that the public may know the actual progress of the project. The Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, naniniwala naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na dapat ibalik na sa 35% ang taripa para sa imported na bigas. Ito ay matapos ang 4 na buwang importation ban na nagsimula noong Setyembre ng taong 2025. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni SINAG President Engineer Rosendo So na noong itinakda sa 15% ang taripa sa imported rice ay inasahan na makatutulong ang hakbang sa pagbaba ng halaga ng bigas, ngunit hindi ganoon ang aktwal na nangyari. Pagbibigay din pa ni Engineer So na hindi gaanong nakatulong ang nabanggit na tariff cut sa retail price ng bigas na ina-avail ng mga consumer. Ngayon lumalabas yung binaba ng imported rice, no? Around ano lang 8 to 10% Alright. ang binaba. Mhm. So hindi talaga nakatulong dun sa importation yung pagbaba ng presyo, yun ang sinasabi natin. Yun. Okay. Yung tariff cut na ginawa plus yung dapat mas malaki pa yung binaba na presyo pero Mhm. hindi ganun ang actual situation doon sa retail, di ba? Oo. So ang tingin natin is dapat talaga pag magpasok tayo ng imported rice, ibalik na yung taripa to 35% Mhm. dahil hindi naman significant na nakatulong yung retail price na pumunta sa consumer. SINAG President Engineer Rosendo So. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinabibilisan na ng Bureau of Customs o BOC ang pagtutok sa backlogs ng mga abandonadong balikbayan boxes. Ito ang hinayag ni BOC spokesperson Attorney Chris Bendijo sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ani Attorney Bendijo, nasa 80 containers pa ang nasa kanilang backlog, ngunit mayroon ng 21 ongoing deliveries sa Cebu, may 3 sa Manila International Container Port o MICP, 3 sa Subic, 2 sa Davao at 1 sa Port of Manila. Ayon pa sa BOC spokesperson, meron ding 7 ongoing sortings sa kanilang sorting centers sa Las Piñas, Tarlac at Cebu. Yan po ang kasalukuyang estado ng ating mga balikbayan boxes, but we are nearing 50% po doon sa ating na proseso na. So tayo po ay humihingi pa po ng kaunti pa pong pasensya at panahon para sa ating mga OFW. So kaunting tiis na lang po, pasensya na po talaga, pero binibilisan na po talaga ng Bureau of Customs. Ni Chris Bendijo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mayroong pangyayari o phenomenon sa social media kung saan mas mapanakit ang mga salita pagdating sa mga diskusyon ng issue at iba pang usapin kumpara sa kapag kaharap mismo ang kausap. Ito ang tinatawag na online disinhibition effect. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ng psychiatrist na si Dr. Catherine Tan na mas magiging magalang tayo sa pakikipag-usap sa mga tao kapag kaharap ang mga ito dahil nakikita natin ang kanilang facial expression, natatansya ang edad, bilang sa kulturang Pinoy mas ginagalang ang mga nakatatanda at mas napapakiramdaman din kung may pinagdadaanan ang kausap. Habang kapag nasa internet naman nakikipag-usap ay mayroong distansya at minsan naiengganyo ang social media user na magsalita ng hindi mabuti kasi nakikita nitong ginagawa din ito ng ibang tao. So, kasi tayo, pag directly nagko-communicate tayo sa mga tao, nakikita natin kung
like anong itsura niya, anong facial expression niya, it's a factor lalo na sa Filipinos kung older or younger yung tao eh. Or yung mag-gauge ninyo na parang may pinagdadaanan kaya siya. So may restraint na tayo na okay, we have to have a certain level of poise and respectfulness. Tapos lalong-lalo na, that person is looking straight at you. So may sense of na-identify sino ka. And then there's also that sense of accountability. Pero it's different naman online. Kasi pag nagko-communicate tayo online, you may not necessarily see the person. Okay. May certain distance pa siya. There are tendencies na pwede rin natin i-objectify yung person. Tapos, the context of yung mga pangyayari is very limited. Okay. And then, lalo na, you see mga surroundings mo, nagko-comment din. So, medyo nababawasan yung the restraint, the empathy, and then also that sense of accountability na kung sasabihin ko to, i-identify na galing to sa akin. And then naengganyo ako kasi everyone else is doing it. Kaya nagkakaroon tayo ng that extra harshness or extra insensitivity pag tayo ay nagko-comment sa online. Si Dr. Catherine Tan, isang psychiatrist. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Asosasyon ng mga dating rebelde sa Rehiyon 2 pinagkalooban ng tulong pangkabuhayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Iniuwatan ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ti 150,000 pesos at tulong pinansyal ti maisang organisasyon dagiti sigud da rebelde ijis na tuninyo Cagayan. Babaon ti Sustainable Livelihood Program ti DSWD idauluan ni Regional Director Lucia Alan ti panangyawat iti tulong iti balan ni Alliance for Peace and Development kadwada ti 70th Infantry Battalion Philippine Army. Sigon kini RD Alan ti naipaay a pondo ket maaramat iti panangipasdek ti kulungan ti Kalding ngagserbimot akang rona na pagpuunan para iti proyekto pagbiyagan ti organisasyon. Manamnama ang makatulong ti goat farming kadakwada ng rona ti Birok Amaala da iti daytoy ken maingato ti kasasaad ti panagbiagda. Dapat agpay tinaorno sa pasilidad tapno mapangato ti produksyon da kan masigurado ti sustainable a proyekto iti panagtinulong ti DSWD ken 70th IB ket mamanaknek ti agkadwa panangipang pangruna da ti panagitantudo ti panagrangay kadagiti komunidad ng nangruna dagiti sigud nga apektado ti insurensiya. Manipod syudad ti Tuguegarao da iti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao.
Dakoy naman natin ang Baguio City. Philippine Sports Commission o PSC tutulong sa rehabilitasyon at konstruksyon ng mga sports facilities sa Baguio City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Binili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti Commissioner iti Philippine Sports Commission ani Patrick Pato Gregorio at tumulong iti panakalipas iti konstruksyon ken rehabilitasyon nagiti amin nga sports facilities iti intero nga pagilyan. Gabot iti daytoy iti Commissioner iti agrikrikos iti intero nga pagilyan kadwa dagiti daduma pay nga opisyal ken sumagmamano nga coaches iti PSC tapno agsukimat kadagiti sports facility projects iti local government units iti intero nga pagilyan tapno tumulong. Dito siyudad ti Baguio sinukimat da iti manarmaan nga rehabilitasyon iti Baguio Athletic Bowl kasamatan iti swimming pool, tennis court ken iti mangipatpatakder apas daig nga agserbi a quarters dagiti agsanay nga atleta dito siyudad. Sinarongkaran damat lang iti Melvin Jones Football Field asigon ken ni Mayor Benjamin Magalong ket kayat na nga agbalin nga world-class football field kasamatan iti track oval sa Jai Teachers Camp. Malaksid iti tulong pinansyal nga ipaayda iti syudad tapno mailipas iti panakbasaya dagiti sports facilities iti commissioner iti nangkuna at tumulong dapat lang iti nga mangpasaya iti sports program iti syudad iti Baguio. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mahigit 1,000 family food packs ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng shear line sa Viga, Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nanauning kabilugan na 1,230 family food packs as in ready-to-eat foods ang Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol nganing tugunan ang tulos na pangangaipo kan mga pamilyang naapektaran kan shear line sa banwaan kan Viga, Catanduanes. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Labor and Employment Region 11 na mahagi ng individual starter kits sa 15 benepisyaryo sa lalawigan ng Davao del Norte. Pakinggan ang kabuang ulat mula sa Davao sa pamamagitan ni Maymay Benedicto. Nakadawat og livelihood assistance ang 15 ka mga individual pinaagi sa individual starter kits nga tag 50,000 pesos ubos sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program o DILP. Ang programa gipangunahan sa Department of Labor and Employment 11 pinaagi sa Davao del Norte Field Office sa pagdumalan ni Provincial Director Neil Baban, kauban ang livelihood focal person nga si Diogracias Victor Sikam. Ang livelihood starter kits nagtumong sa pagtabang sa mga beneficiary nga makasugod o makapalambo sa ilang gamay nga negosyo pinaagi sa paghatag og importanteng mga tools ug materials para sa income generation. Kadaghanan sa mga nakadawat og tabang mga kadiwa vendors nga nagabaligya og gulay, prutas ug katong mga anaa sa dried fish trading ug katong naga-operate og food hubs. Laki pusab sa gitabangan ang mga persons with disabilities o PWD nga nagatrabaho sa wheelchair fabrication ug repair. Sumala ni Baban daghan ang nangandoy nga makadawat sa maong livelihood assistance apan ang mga napili maoy gilantaw nga andam og may potensyal nga mapalambo ang ilahang negosyo. Ang pagpanghatag sa livelihood assistance ubos sa DILP nagpakita sa padayong paninguha sa Dole 11 Davao del Norte sa pagpakusog sa entrepreneurship, pagpaubos sa unemployment ug pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa malungtaron o sustainable nga panginabuhian. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakuin naman natin ang Butuan. Nakatagong 3 AK-47 rifles ng New People's Army o NPA na diskubre ng militar sa Surigao del Sur. Pakinggan ang balita mula kay Jocelyn Morano. Tulo ka mga nakatagong AK-47 rifles malampusong nadiskubre sa militar dito sa hilit ng bahin sa Old Dicoy, Sitio Panukmuan, Barangay Tiatagon, Lianga, Surigao del Sur. Nakabot kini sa hiniusang puwersa sa 75th Infantry Battalion, 3rd Special Forces Battalion ug Intelligence Units ilam sa 401st Infantry Brigade. Nasayran nga dunay kanhi miyembro sa New People's Army nga nagbalik loob sa gobyerno ang mitugan sa saktong lokasyon sa nakatagong armas. Gibutyag ni Colonel Glenn Joy Aynera, acting 401st Brigade Commander, ang serye sa pagbawi ni mga high-powered firearms sa NPA mo pasamot sa kahuyang sa grupo, labi na nga wala na mipaluyo pang komunidad. Samtang gipahayag ni Major General Michelle Anayron Jr., Commander sa 4ID, nga ang pagkadiskubre sa laing taguan ng armas indikasyon nga ang presensya sa mga NPA sa Surigao del Sur dili na sustainable. Kinidugang nagkanayon nga ang nadiskubrihang mga armas mo kumpirma sa hingpit nga pagkahagsa sa NPA sa Surigao del Sur. Pruweba niini ang daghang nagsurrender og may bulgar sa mga nakatagong armas. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin naman natin ang Marawi, opisina ng Provincial Agriculturist ng Lanao del Sur na mahagi ng rice seeds sa ilang munisipalidad sa lalawigan. Narito ang kawang ulat mula kay Malik Mambuay. Piningulalan opisina Provincial Agriculturist sa Lanao del Sur so tunod-tunod nga kinipamganiran ko mga rice seeds ko mga munisipyo ang lagi na budi po subunto nga mulundo agu butig. Diyan kay panaguntaman ini follow up gu complementary support ko muna inipamgay fertilizers ko tulugato sa gunung polo kataw ang mga taribasok amya ka paroliguan isang kanan na miyalo ang mga munisipyo. Liopan sang kanan amyalo ang programa na binisita opisina PLGU upag suwa upagulayan farm support ko food always in the home o di na faith program kada na kapapatngis so kita giikapamumulan sang kaya probinsya. Tiyang do gobyerno sang kaya probinsya suwapan na mararan makabagro sa umpungan o mga taribas sang kaya kadandan probinsya. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas pong ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan.
Naghahanda ang Bureau of Customs o BOC para sa isang malaking pagbangon habang tinatarget nito ang 1 trilyong pisong koleksyon sa 2026. Matapos mabigo sa target noong nakarang taon, sinasabi ng ahensya na mas handa na itong makabawi dahil sa pag-alis ng ilang trade restrictions at mas pinaigting na digitalization program. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tiwala ang ahensya na maaabot nito ang bagong target sa kabila ng hamon noong 2025. Iniatas ng Department of Finance o DOF ang mas mahigpit na koleksyon o collection measures at modernisasyon ng mga pantalan sa buong bansa, mga hakbang na anyay nagpapabilis na ng operasyon. Nangyari ang pagtutok na ito matapos makapagtala ang Bureau ng 934.4 billion pesos noong 2025, mas mababa sa 958.7 billion pesos na target nito. Iniuugnay ng mga opisyal ang kakulangan sa pagbaba ng import volume dahil sa pinalawig na rice import ban at pabago-bago presyo ng pandaigdigang commodities. Tinatayang 12 bilyong piso ang nawalang kita dahil sa 3 buwang moratorium sa rice imports. Ngayong balik na ang rice importation, hinaharap ng Bureau ang target na 1.01 trillion pesos sa 2026, 1.07 trillion pesos sa 2027 at 1.14 trillion pesos sa 2028. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na tututukan ng kagawaran ang performance ng customs at magbibigay ng kinakailangang policy support. Bilang bahagi ng reforma, bumuo si Nepomuceno ng Commissioner's Strategic Advisory Office, isang sentrong unit para sa intelligence analysis at real-time policy adjustments. Pinabibilis din ang digitalization upang mapahusay ang transparency at mabawasan ang human intervention. Gate ni Nepomuceno, layunin nilang makabuo ng mas maasahang customs na patuloy na pinagkakatiwalaan ng mga pangunahing trade stakeholders. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng World Bank na hindi pa isang seryosong problema ang sustainability o kakayahang bayaran ng utang ng Pilipinas, ngunit iginiit na kailangan pa rin palakasin muli ng gobyerno ang fiscal buffers upang maging handa sa mga posibleng krisis sa hinaharap. Ginawa ng World Bank ang pahayag kasunod ng record high na 17.65 trillion pesos na utang ng bansa para sa katapusan ng Nobyembre 2025. Ayon kay World Bank Senior Economist Jafar Al-Rikabi, walang dahilan para mangamba sa debt sustainability dahil ang pagtaas ay normal lamang kasabay ng inflation at fiscal deficits. Anya, maraming bansa ang nangangarap na magkaroon ng debt to GDP na 63.1% na debt to GDP ratio ng Pilipinas sa pagkatapos ng ikatlong quarter, mas mataas kumpara sa 60.1% noong nakarang taon, bagamat ang karaniwang itinuturing na ligtas na antas ng utang para sa umuunlad na bansa ay 60%. Inaasahang ilalabas naman ang Bureau of Treasury ang debt to GDP ratio para sa ika-4 na quarter kasabay ng pag-uulat ng Philippine Statistics Authority ng full year at fourth year gross domestic product o GDP growth ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatarget ng grupo ng mga exporter na umabot sa higit 116 na bilyong dolyar ang kabuang exports ng bansa ngayong taon, katumpas ng mababang dulo ng bagong target ng pamahalaan. Nakabatay ang optimismo sa malakas na pag-angat ng export performance noong huling bahagi ng 2025.
Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr., inaasahang papalo ang export sa pagitan ng $116.1 billion at $120.2 billion. Bagamat mahirap maabot ang mas mataas na target, mataas ang posibilidad na makuha ang mababang dulo basta't walang malalaking aberya sa pandaigdigang kalakalan. Inamyandahan ng pamahalaan ang export goals sa ilalim ng Philippine Export Development Plan matapos maapektuhan ng reciprocal tariffs ng Estados Unidos noong nakarang taon. Ang orihinal na target na $186.7 billion ay itinuturing ng hindi makatotohanan sa kasalukuyang sitwasyon. Mula Agosto hanggang Nobyembre 2025, lumakas ang exports ng bansa na nagtulak sa merchandise exports sa $77.4 billion, mas mataas na kaysa sa kabuuan ng taong 2024. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, nagpatuloy ang demand para sa electronics, pagkain at consumer goods kahit pa may 19% tarifa ang Estados Unidos sa mga produktong Pilipino. Malaking tulong ang exemption ng electronics at ilang produktong agrikultural tulad ng niyog. Inaasahan ni Ortiz Luis na magpapatuloy ang pag-angat upang maabot ang $116.1 billion. Sinabi naman ng DTI na ang pagbuti ng global demand at mas malawak na market access ay magpapalakas pa sa exports habang tinatrabaho ng pamahalaan ang mas maraming free trade agreements para protektahan ang mga exporter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagdugtong ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC ng kanilang hybrid power facilities sa lokal na grid na nagtatapos sa halos 2 taong paghihintay para sa regulatory clearance. Batay sa desisyon ng ERC, pinayagan ang OMCPC na magtayo ng point-to-point transmission lines para ikonekta ang 7.4 megawatt peak solar photovoltaic plant at battery energy storage system nito. Ikokonekta rin ng infrastruktura ang 8.3 megawatt modular diesel power plant bilang bahagi ng hybrid system na layong patatagin ang supply ng kuryente sa lalawigang matagal nang nakararanas ng brownout at hindi maasahang serbisyo. Tinatayang 44 milyong piso ang halaga ng proyekto na magbibigay ng mas tuloy-tuloy na supply gamit ang solar power sa araw at battery o diesel kapag kulang ang renewable output. Bagamat pinayagan ang OMCPC na itayo ang transmission assets, inatasan ng ERC na ang National Power Corporation o National Transmission Corporation ang dapat mag-operate at mag-maintain nito upang matiyak ang seguridad ng grid. Ibebenta ng OMCPC ang kuryente sa Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ilalim ng isang power supply agreement. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang para palawakin ang energy sources sa off-grid at missionary areas na umaasa pa rin sa mamahaling diesel. Samantala, nire-review ng ERC ang aplikasyon ng Kasilagan Solar Power Corporation para ikonekta ang 45 megawatt peak San Juan Solar Project sa Luzon Grid. Ang 385 million pesos na proyekto ay mag-uugnay sa solar farm sa 69 kilovolt Botolan substation ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Nakaschedule ang unang phase para sa Setyembre 2026 habang ang 14 megawatt expansion ay target matapos bago matapos ang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-12 ng Enero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 16 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 77 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 48 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 59 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 27 sentimo at 78 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Naghatid ng makasaysayang gabi si Scottie Thompson sa PBA matapos magtala ng career high na performance na hindi pa nagagawa sa isang lokal na manlalaro sa loob ng 36 na taon. Umiscore si Thompson ng 35 puntos, 11 rebounds at 11 assists upang ihatid ang Barangay Ginebra sa 105-91 na panalo kontra San Miguel sa Game 4 ng kanilang Best of 7 semifinals sa Mall of Asia Arena. Binuhat ng dating most valuable player ang Ginebra matapos umarangkada ang San Miguel sa unang yugto at umabot sa 16 na puntos ang kalamangan, 30-14. Pero nagliyab si Thompson mula sa labas, tumira ng 4 na 3 sa first half upang buhayin ang Ginebra at simulan ang unang 30-point triple-double ng isang lokal sa PBA mula pa noong 1990. Kinumpleto niya ang triple-double nang i-alley-oop niya si Japeth Aguilar para sa 101-88 na abante, ikinagalak ng higit 15,000 Ginebra fans sa arena. Huling nakagawa nito ay si Ronnie Magsanok na nagtala ng 32 puntos, 13 rebounds at 18 assists noong 1990. Nagambag sina Aguilar at RJ Abarientos ng 13 at 11 puntos habang nagbigay ng malaking tulong mula sa bench sina Norbert Torres at Jason David. Kumamada si Torres ng 13 puntos mula sa 3 tres at nagdagdag si David ng 12 puntos at 7 assists. Pinangunahan naman ng SMB sina CJ Perez at Chris Ross na may 22 puntos at 20 puntos ayon sa pagkakasunod. Si Junmar Fajardo na patuloy na iniinda ang balikat ay may 9 na puntos lamang ngunit bumawi sa 19 na rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang semifinals matchup, nagpasiklab si JP Eram sa isang bihirang offensive performance upang ihatid ang Token Tech sa 102-83 na panalo kontra Meralco sa Game 4 ng PBA Philippine Cup semifinals sa Mall of Asia Arena.
Dahil dito, hawak na ng tropang 5G ang 3-1 series lead at isang panalo na lang ang kailangan para makabalik sa finals. Mula sa average na 2 puntos lamang sa huling 5 laro, biglang sumabog si Aram. Umiskor siya ng 21 puntos sa perpektong 8 of 8 shooting sa first half at nagtapos na may 27 puntos, 9 na rebounds at 3 blocks, isang all-around performance na nagbigay ng malaking tulak sa TNT. Bumawi si Jordan Heading mula sa scoreless game at nagtala ng 15 puntos, 8 rebounds at 3 assists habang nag-ambag si Calvin Oftana ng 14 na puntos, 5 rebounds at 5 assists. Bagamat maganda na ang laro ni Aram sa unang 2 yugto, doon lamang sa third quarter tuluyang kumawala ang TNT. Kumamada ang tropang 5G ng 21-6 run upang palawakin ang 47-42 na abante tungo sa 68-48 na kalamangan. Umabot pa sa 24 na puntos ang kanilang pinakamalaking lamang. Nahihirapan ang Meralco sa pagkawala ni Chris Newsome na hindi nakalaro dahil sa MCL injury sa Game 3, isang kawalan na sinamantala ng TNT upang mas higpitan ang kapit sa serye. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha na naman ng panibagong milestone si Filipino tennis star Alex Ayala matapos umakyat sa world number 49, ang pinakamataas na ranking sa kanyang karera batay sa pinakabagong Women's Tennis Association o WTA rankings na inilabas nitong Lunes. Tumaas ng 4 na pwesto ang 20 anyos mula number 53 matapos ang kahangahangang semifinal run niya sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Ito na ang ikalawang beses na pumasok siya sa WTA Top 50. Una noong Nobyembre matapos ang round of 16 finish sa Hong Kong Open. Malaking kumpiyansa ito para sa Filipina tennis sensation bago ang kanyang main draw debut sa Australian Open ngayong buwan, isang mahalagang yugto sa kanyang karera. Sa isang post, ibinahagi niya kung paano pinalakas ng nakaraang taon ang kanyang paniniwala sa suporta at komunidad at sabik siyang harapin ang mga bagong layunin at hamon sa kanyang karera. Bago ang Australian Open, lalaban muna si Ayala sa Kooyong Classic sa Melbourne mula Enero 13 hanggang 15. Makasama niya sa women's field sina 2024 Wimbledon semi-finalist Donna Vekic, Australian bet Priscilla Hahn at multi-Grand Slam mixed doubles champion Daniela Hantuchova. Ang Kooyong Classic ay isang prestiyosong exhibition tournament na nagsisilbing paghahanda ng ATP at WTA players para sa unang Grand Slam ng taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magsisimula na ngayong Lunes ang operational testing sa bagong inayos na courts ng Rizal Memorial Tennis Center 2 linggo bago ang makasaysayang unang pagdaraos ng Philippine Women's Open o PWO, ang kauna-unahang Women's Tennis Association o WTA 125 event sa bansa. Sa loob ng 3 araw, maghaharap ang pinakamahusay na babaeng manlalaro ng Pilipinas para sa national ranking points at isang wildcard papasok sa main draw. Ayon kay Diane Castillejo, Philippine Tennis Association o PHILTA board member at PWO co-tournament director, layon ng mga laro na subukan ang pasilidad at magsilbing qualifying event para sa mga lokal na atleta. May wildcards na sina Alex Ayala at Cotabato rising star Teniel Madis kaya hindi na sila sasali sa playoffs. Depende pa rin ang paglahok ni Ayala sa magiging takbo ng kanyang kampanya sa Australian Open dahil kasabay ng ikalawang linggo ng Grand Slam ang PWO main draw. Binanggit ni Castillejo na mahalaga ang linggong ito upang ma-stress test ang bagong resurfaced hard courts, kabilang ang ball bounce at traction upang matiyak na pumapasa ang venue sa WTA standards.
3 laban ang nakatakda ngayong Lunes. Number 2 seed at SEA Games bronze medalist Steffi Aludo kontra Justine Hana Manea, Nina Angeline Alcala laban kay Elizabeth Abarquez at Kayan Emana kontra Joanna Peña. May bye sa unang round si Tiffany Nocos at hihintayin ang mananalo sa Emana Peña para sa semifinals. Hindi bababa sa 24 na manlalaro mula sa 19 na bansa ang lalahok, kabilang sina Donna Vekic, Wang Xingyu at Tatiana Maria na magbibigay ng world-class na aksyon sa Maynila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, handang-handa na si Eliza Valdez para sa bagong season ng Premier Volleyball League o PVL at puno siya ng excitement sa kabila ng maraming pagbabago ngayong off-season. Hindi tulad ng ibang koponan, nananatiling matatag ang lineup ng Creamline Coal Smashers para sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Bagamat nagpaalam ang koponan kina Rhea Di Maculangan Villarete, Mafe Galanza, Michelle Morente, Pau Soriano at Riza Mandapat, sinabi ni Valdez na mas malalaking pagbabago ang naganap sa likod ng laro, mga improvements sa maturity, leadership at chemistry ng grupo. Nananatiling buo ang core ng Creamline, tampok sina Gia de Guzman, Gemma Galanza, Michelle Gumabaw, Kyle Negrito, Tots Carlos, Lori Bernardo, Bea De Leon at Pangs Panaga. Pinakamalaking dagdag sa roster ang dating Cherry Tigo libero at Alas Pilipinas standout na si Jennifer Nierva na lalo pang nagpapalakas sa depensa kasama sina Denden Lazaro Revilla, Elia De Jesus, Kayla Atienza at Alea Torres. Matapos mabigo sa lahat ng titulo noong nakarang season, second sa All-Filipino, third sa PVL On Tour at Invitational, at 6 sa Reinforced Conference, naghahangat ng matinding pagbawi ang Coal Smashers. Ayon kay Valdez, determinado ang koponan na bumawi at magpakita ng mas malakas na kampanya. Inaasahang magsisimula ngayong buwan ang 2026 PVL All-Filipino Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang radyana ng ating mga chika. Pumalag ang celebrity na si AJ Raval laban sa kanyang mga bashers matapos batikusin ang kanyang TikTok post na nakisabay sa 2026 trend na I Wish I Met You Earlier. Sa kanyang post, ipinakita ni AJ ang throwback noong 2007 kung saan 7 taong gulang pa lamang siya habang si Aljur ay 17 anyos pa lang. Dahilan para punahin ng ilang netizens ang 10-year age gap nila. Nilinaw ni AJ na bahagi lamang yon ng TikTok trend at hindi totoong sinabi ni Aljur ang naturang linya. Marami namang sumuporta kay AJ at pinuri siya sa pagiging mapagmahal at pagbibigay ng peace kay Aljur na kanyang pinasalamatan. Gayunman, hindi pa rin nawala ang mga negatibong komento kabilang ang paninira at paratang laban sa kanya. Hindi naman nagpatinag si AJ at direktang sinagot ang mga bashers na nagpapakita na handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, ito, focus tayo kay sa tambalang Dongyan. Kasi marami ang humihikayat kay Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na pumasok sa politika. Lalo na matapos hulaan ng tinaguriang Asia's Nostradamus na si Jay Costura na maaari raw itong mangyari sa mga susunod na taon. Sa isang vlog, diretsahang sinabi ni Ding Dong na bagamat may hangarin siyang maglingkod sa komunidad, mas pinipili niya itong gawin bilang isang pribadong mamamayan. Nilinaw niya na wala siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa aktor, mas malaya siyang makatulong at makapaglingkod sa labas ng larangan ng politika na hindi niya nakikitang para sa kanya. Inihayag din ng kanyang asawang si Marian Rivera ang kanyang buong suporta at pagmamalaki kay Ding Dong, lalo na sa mga proyektong pangkomunidad nito gaya ng grupong aktor. Para kay Marian, kapuri-puri ang dedikasyon ng kanyang asawa sa pagtulong sa kapwa nang hindi kailangan pumasok sa mundo ng politika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, kwentong Dongyan pa rin, ibinahagi ni Primetime Queen Marian Rivera na isa sa pinakaayaw niyang ugali sa trabaho ay ang pagiging late, lalo na sa mga shooting at taping. Sa isang panayam online kay Marian, sinabi nito na kaya niyang mag-adjust sa maraming bagay kahit hindi handa sa linya o gustong laging bida basta ginagawa ang trabaho. Ngunit, non-negotiable sa kanya ang hindi pagdating sa set sa tamang oras. Ayon kay Marian, ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkainis sa pagiging late ay ang naapektuhang production staff at crew na maagang dumarating sa set at kadalasang sila rin ang huling umuwi. Naawa raw siya sa sakripisyo ng mga ito kapag may mga artista o katrabahong hindi sumusunod sa oras. Napatawa naman ang host ng naturang online show na si Jano Gibbs sa pahayag ni Marian dahil itong si Jano ay kilala sa pagiging late. At biro pa ni Marian sa kanya, mabuti na lang daw talaga at hindi pa sila nagkatrabahong dalawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, tumanggap ng papuri ang Limitless Star singer na si Julian San Jose mula sa isang international singer. Ipinahayag ng award-winning international singer-songwriter na si Josh Groban na hanga ito sa galing ni Julian at hayagang nagsabing nais niya ito makasama sa isang collaboration. Ayon kay Josh, isa si Julian sa mga kahanga-hangang mga awit na gusto niyang makilala at makasabay sa pag-awit balang araw. Ibinahagi rin ni Josh ang kanyang paghanga sa mga Pilipinong singer na anyay puno ng talento at inspirasyon at pabirong sinabi na halos lahat ng Pilipinong nakilala niya ay may kahanga-hangang boses. Matatandaang nakatrabaho na rin ni Josh Groban ang ilan sa mga
mga Pilipinong music icon tulad ni na Lea Salonga at Christian Bautista. Dahil dito lalong natuwa ang fans ni Julian at nagpahayag ng suporta at pagmamalaki sa kanyang talento. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At ating pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy ding sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.